Alam nyo, may mga kwento sa kasaysayan natin na parang pampelikula. Isipin nyo to, isang general pero halos kasing edad lang natin. Isang binata na isinakripisyo ang lahat para sa bayan. Tara, samahan nyo kong kilalanin ng mas malapitan si Gregorio del Pilar, ang ating batang general. Grabe! Bago pa man ang huling laban niya, ito na agad ang isinulat niya sa kanyang diary. Hindi lang to basta salita, di ba? Ito yung pangako na tinupad niya hanggang sa kahuli-hulihang sandali. Dito pa lang, ramdam mo na agad yung bigat ng misyon na haharapin niya. Okay, so para mas maintindihan natin yung kadakilaan niya, simulan natin sa umpisa. Sino nga ba si Gregorio del Pilar bago pa man siya naging bayani sa larangan ng digmaan? Well, lumaki si Goyo sa Bulacan at hindi lang siya basta-bastang pamilya. Pamangkin lang naman siya ng sikat na propagandistang si Marcelo H. del Pilar. So nasa dugo na talaga nila yung pagmamahal sa bayan. Nag-aral siya sa Ateneo at sabi nila hindi lang daw siya matalino, makisig pa. Pero ang pinaka-importante, bata pa lang, mulat na siya sa mga nangyayari sa paligid niya. Kitang-kita mo na may something special sa kanya. At dito na tayo sa turning point ng buhay niya. Yung sandali kung saan kailangan niyang mamili, isang tahimik at komportabling buhay o yung mapanganib na daan ng pakikipaglaban para sa kalayaan. Noong 1896, sumiklab ang revolusyon. Imagine, 21 years old ka lang. Pwede ka namang magpatuloy na lang sa pag-aaral, di ba? Pero hindi yon ang pinili ni Goyo. Pinalikuran niya ang lahat ng yon at sumali sa katipunan. Isang desisyon na babago sa buong buhay niya at sa kasaysayan ng Pilipinas. At dahil nga sa galing at tapang niya, sobrang bilis ng pag-angat niya sa ranggo. Naging general siya agad. Pero habang tumataas ang posisyon niya, isang bago at mas malakas na kalaban naman ang dumating. Yung mga panalo niya sa Bulacan talagang nagpamangha kay General Emilio Aguinaldo. Kaya naman, naging paborito at pinagkakatiwala ang general siya ng presidente. Hindi lang to dahil sa tapang ha, dahil din sa talino at loyalty niya. Siya yung naging go-to guy, yung personal na bantay ng Pangulo. So, umalis na ang mga Espanyol? Pero ang pumalit, mga Amerikano. At tingnan nyo tong comparison, sobrang dehado ng mga Pilipino. Yung mga Amerikano, mas marami sila, moderno yung mga armas at sapat ang supply. Tayo, ang sandata lang natin ay yung tapang, kaalaman sa terrain at yung nag-aalab na pagnanais na maging malaya. Para talagang David versus Goliath. Dito na tayo sa huling kabanata. Ang pinakadramatiko at pinakakritikal na misyon sa buhay ni Goyo, yung misyon na magiging sukatan ng lahat. Okay, ganito yung sitwasyon. Tumatakas si Pangulong Aguinaldo at ang gobyerno niya papuntang norte. Hinahabol sila ng mga Amerikano. Kailangan nila ng oras. At sinong inatasan para bigyan sila ng oras na yon? Walang iba, kundi si Goyo. Ang utos, pigilan ng mga Amerikano sa pasong tirad at all costs. Ilan sila para gawin ang misyon na to? 60. Isipin nyo, 60 sundalo lang. At saan sila lalaban? Sa pasong tirad, isang bundok na may taas na 4,500 feet. Yung taas na to, ito yung advantage nila, pero ito rin yung nagpapakita kung gaano kahirap ang sitwasyon nila. So let's be real, it was a suicide mission. Alam ni Goyo at ng 60 niyang tauhan na sa misyong to, maliit ang tsansa na makabalik pa sila ng buhay. Pero ang nakakamangha, tinanggap pa rin nila. Buong puso. So anong nangyari noong December 2, 1899? Ito na yung araw ng makasaysayang labanan sa pasong tirad. At alam niyo ba, sa simula nagtagumpay sila. For hours, yung 60 na sundalo napigilan nila yung daan-daang Amerikano dahil sa ganda ng pwesto nila sa itaas para silang pader na hindi kayang gibain. It was incredible. Pero kung ganoon sila katibay, paano nabasag ang depensa nila? Well, dito na papasok yung malungkot na bahagi ng kwento. Isang pagtataksil. May isang lokal na nagturo sa mga Amerikano ng isang lihim na daanan papunta sa likod nila. At dahil doon, yun na, nawala ang advantage nila, napaligiran sila, na corner. Kahit alam niyang dehado na, hindi nagtago si Goyo. Nanatili siyang nakasakay sa puting kabayo niya para makita ng mga tauhan niya na nandoon pa rin ang general nila, lumalaban. At sa kalagitnaan ng laban, isang bala mula sa isang American sharpshooter ang tumama sa leeg niya. At ganoon na lang, sa edad na 24, bumagsak ang batang general. Pero alam nyo, kahit doon natapos ang buhay niya,
Doon naman nagsimula ang alamat niya. Dahil yung sakripisyo niya sa Pasong Terad, nag-iwan niya ng isang pamana na hinding-hindi natin makakalimutan. At ito, para sa akin, ang pinakamatinding patunay ng kanyang kadakilaan. Mismong yung mga kalaban niyang Amerikano, sila ang nagbigay sa kanya ng isang marangal na libing. At ang inilagay nila sa lapidan niya, an officer and a gentleman. Ganon kalaki yung respeto na nakuha niya kahit mula sa mga kaaway. So anong legacy ni Goyo? Siya ang naging simbolo ng selfless sacrifice. Siya ang bayani ng Pasong Tirad. At higit sa lahat, pinatunayan niya na ang kabayanihan at kadakilaan ay wala sa edad. Ang kwento niya ay isang paalala sa ating lahat kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pagmamahal sa bayan. Ibinigay ni General Gregorio del Pilar ang buhay niya para sa isang bagay na mas malaking kesa sa kanyang sarili, ang kalayaan ng Pilipinas. At yun ang tanong na iniiwan niya sa ating lahat ngayon. Ikaw, sa sarili mong paraan, para saan mo gagamitin ang tapang mo?